nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga yaon. At nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa langit. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Bibigyan ko ito mga kapatid ng pamagat. Let's back to the beginning. Balikan natin ang pasimula. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ako, Panginoon, upang sumandal ayon sa iyong kalooban at ako'y humihingi, Panginoon, ng iyong pahintulot upang pahintulutan mo ako upang mangharal at maging pagpapala sa ikatatibay ng bawat kapatid ko sa iyong harapan. Salamat o Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan tayo man. Let's go back to the beginning. Alam natin mga kapatid na ang Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat. Amen! Hallelujah! Dito mga kapatid, bakit ang Diyos ay ginawa pa niyang 6 na araw ang lahat ng bagay mula noong likhay niya ang lupa at ang langit? Makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang sa kapangyarihan niya ginawa, kundi ang Diyos ay nag-iisip. Book of Isaiah, chapter 55, verse 8. Napakinggan ko ito nung nasa Hong Kong tayo mga kapatid. Sabi ko, ito na ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi ninyo mga pag-isip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng ating Panginoon. Dito mga kapatid, ang Diyos ay hindi siya gumagawa o gumagawa ayon sa kanyang kapangyarihan upang ipakilala siya na siya'y makapangyarihan na noong una. Ngunit ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, gumagawa siya, naglikha siya sa pamamagitan ng kanyang kaisipan. Ang kanyang kaisipan, mga kapatid, ay mas mataas kaysa kaisipan ng kanyang mga nilikha. At tayo ang isa sa mga nilikha ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nang pasimula, mga kapatid, dito ang Diyos sa Book of Genesis, chapter 1, verse 1 to 4. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Dito mga kapatid, noong nilikha na ng Diyos ang langit ang lupa, kaya naman gawin na isang araw lamang likhay ng Diyos ang langit at ang lupa at maging din ang laman ng lupa, maging din ang tao. Ninagtes, kung ginawa kaya sa ating kaisipan, kung ginawa ng Diyos isang araw lamang, nalilikha niya ang langit at ang lupa at maging din ang tao. Ikaw ay magtrabaho ng isang araw, sumamba ka bukas.
Sabat at isang araw. Matutuwa ba ang inyong mga employer? Mga kapatid. Dito, mga kapatid, ang Diyos ay nag-isip. Nang unang nilikha niya ang langit at ang lupa, at doon nakita ng Diyos na ang lupa ay kailangan ng liwanag upang magliwanag at magkaroon ng araw at maiwalay ang liwanag sa kadiliman. Purihin ang ating Panginoon. Kaya let's go back to the beginning. Kung ang Diyos nung nilikha niya ang langit at ang lupa, doon nakita niya na may kakulangan ang lupa na kanyang nilikha at binigyan niya ng liwanag. Sa atin din mga kapatid, noong unang ipinanganak tayo sa tubig at sa Espiritu, di ba, binigyan tayo ng liwanag. At ang liwanag na ito ay ang mga nauna sa atin. At sila'y nagliwanag sa mga bagong ipinanganak pa. Upang sila ay magliwanag na katulad ng araw, upang manatili ang liwanag sa lupa at ang kadiliman ay mahiwalay sa liwanag. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko, huwag tayong mag-isip ng mas matayong o mas mataas sa kaisipan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sapagkat siya'y Diyos na hindi niya ginamit una ang kanyang kapangyarihan, kundi ginawa niya at ginawa ng Panginoon una. Nag-isip bago ginawa ayon sa kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Kung sa atin mga kapatid, kung sa atin, tingnan nyo, magdesisyon tayo ng bigla-biglaan, hindi nag-isip. Ano ang mangyayari sa ating mga buhay? Wala, mga kapatid ko. Kaya bilang Diyos, mula sa pasimula, ginawa niya ito. Pinag-isipan niya ito upang maging halimbawa at maging aral sa ating mga kapatid ko. Na ang Diyos na ating Ama, na siyang lumikha ng lahat ng bagay, ay nag-iisip. Na hindi, hallelujah, pabigla-bigla. Akala ko makapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi niya ginawa ng isang araw na gawin ang langit at ang lupa? Walang question sa ating Panginoon. Sapagkat Diyos siya, mga kapatid, alam niya ang bawat ginagawa niya. Katulad nga ating sinabi, unang araw nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan at maging bintay. At bukas ay nagpahinga. Ano na ating ginagawa? Trabaho, bukas, simba. Sabat, bukas trabaho, bukas, samba. Ganon ang ating Panginoon. Kaya ibinigay ng ating Panginoon ang 7-6 na araw upang tayo'y magtrabaho. Malaya tayong gawin ang mga bagay ayon sa ating pangangailangan. At sa ika-7 araw, nagpahinga ang ating Diyos upang ipangirin at binasbasan niya ang ika-7 araw. Upang tayo naman ay dinalanan siya at sambahin siya at pasalamatan siya sapagkat napakabuti ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya naiisip ko mga kapatid, sa atin naman, kung ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa at binigyan niya ng liwanag ang lupa. Meron akong mga kaibigan, dalawa, Sister, yung bago, Sister Connie and dito mga kapatid, ngayon, likhain sila ng Diyos. Ipapanganak sila ng Diyos. Dito bilang ilaw o katulad ng araw. Sabi ng ating Panginoon,
Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasabahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang Diyos na nasa langit. Hallelujah. Ito mga kapatid, ang kailangan ng kapatid natin ngayon na ipapanganak ng Diyos. Na tayo'y maging ilaw para sa kanila at makita nila ang mga mabubuting gawa upang luwalhatiin nila ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Purihin ang ating Panginoon. Alam niyo, glory to God. Kami ni Sister Ana nung kagabi, sabi niyo, bago tayo uwi, puntahan mo yung kaibigan mo sa San Malo, doon sa Senado. Nung una, pagdating namin dito, niyakap ko yun, kinakausap ko, Sir. Nung pangalawa, pumunta kami, pinuntahan ko, Sir. Hindi ako nagpapakilala mga kapatid na ako'y pastor. Kanina, nagpaalam ako kay Ninang Shirley, punta mo yung kaibigan ko, papaalam ako. Pagbuhat ko pa lang sa Senado, sa traffic light, ginaganon ko, nakita niya. Sabi niya, paglapit ko, Sir, pastor ka. Bakit mo alam? Kasi, noong umalis ka, pinagmamasdan kita ang iyong lakad, ang iyong pagsasalita. At ngayon, alam ko na pastor ka. Oo. Sapagkat, ako'y hindi nagpapakilala bilang pastor. Sa lahat mga kapatid ng aking pinupuntang glory to God. Hindi ako nagpapakilala upang ang bawat hindi makakilala sa akin, nakikipag-usap kami, parang normal na tao. Kasi kapag nagpapakilala kang pastor, ang tao parang may gap. Kaya sabi ko, may papakita sa ito ang salita ng ating Panginoon. Makikita nila ang liwanag sa atin at doon sa ating pananalita. At makikilala nila na ang Diyos ay nananahan sa atin. Mga kapatid, kailangan ng sanlibutan ang ilaw. At ang ilaw ay tayo, ang ilaw ng sanlibutan upang magliwanag sa bawat mga taong nangangailangan ng liwanag upang sila maihiwalay sa kadiliman na naghaari sa sanlibutan ito. Tayo ang ilaw, tayo ang magliwanag. Mawala sana sa atin ang kadiliman upang mahiwalay ang kadiliman sa liwanag. Tayo ang tunay na liwanag. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko, ganito kabuti ang ating Panginoon. Kaya maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon. Maging ilaw tayo sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga bago sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Yes, hallelujah. Lahat naman tayo ay galing mula nang likhain tayo ng ating Panginoon. Doon nailawan tayo. Noon nakita natin ang ilaw ng sanlibutan. Nailawan tayo, sumunod tayo sa kanila. At doon nakilala natin ang tama at ang mabuti. Dahil sa kanilang mga gawa, dahil sa kanilang pananalita, dahil sa turo ng ating Panginoon. Ito, mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon. Kaya noong una, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa upang ilagay niya ang tunay na ilaw na magliliwanag sa lupa upang hiwalay ang kadiliman. At doon naging mabuti sa ating Panginoon ang unang araw at nakita ng Diyos na mabuti ang kanyang ginawa.
Sa pangalawang araw, doon nakita ng Diyos na mabuti. Hanggang sa pangatlong araw, nakita ng Diyos na mabuti. Hanggang sa apat na araw, nakita ng Diyos na mabuti. Hanggang sa 5 araw, nakita ng Diyos na mabuti. Sa 6 na araw, naging mabuti ang lahat. Dito na nagpahinga ang ating Panginoon sa 7 araw sa lahat ng madlang ginawang nilikha ng ating Panginoon. Kaya magpahinga din tayo, mga kapatid. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang tunay na kapahingahan. Yes. Amen. Magpuri, sumamba, Yes. magpasalamat sa ating Hallelujah. May isang akong ninang dito, sabi niya, nahiya daw siya ng pero unti-unti. Praise the Lord. Ngayon nakikita ko na. Hallelujah. Sa aking harapan. Nabasa ko sa Facebook ni ninang na gusto niyang magsamba. Praise the Lord. Ngayon unti-unti. May nahiya daw. Pero ninang, praise the Lord, pumunta ka sa harap. Sampahin natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya dito mga kapatid, dito natin maibigay ang tunay na pagsamba. Sapagkat naliwanagan na tayo. Hallelujah. Naliwanagan na tayo mga kapatid. Wala na tayo sa sanlibutan. Kaya sa inyo mga kapatid, huwag kayong mag-isip ng mas mataas kaysa kaisipan ng Diyos. Yes. Hallelujah. Bawat isa sa atin, may plano ang ating Panginoon. At ang plano ng Panginoon ay hindi lang sa una, hindi lang sa pangalawa, hanggang sa tuloy-tuloy na paglilingkod. Doon, ipapakita ng ating Panginoon na ang kanyang plano at inisip para sa atin ay para sa ating kapatid. Purihin na natin. Hallelujah. Kaya, praise the Lord, saan man kami pumunta, saan man kami mangarap, ang Diyos, praise the Lord, ang aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Saan man kami dalhin ng ating Panginoon, Diyos pa rin ang nag-iisip para sa akin, para kay Sister Ana, para sa ating lahat. Sino ang nag-isip? Mga kapatid ko na makabalik kami dito. Sabi niya ni Sister Ana noon, umiyak nung umalis kami. Sir, birthday pa niya, birthday niya. Nung pabiyahe kami, umiyak siya. Dahil masakit para sa kanya na iwan ang kanyang pamilya. Ngunit bilang asawa, magiging asawa, sabi ko, bumalik ka. Hindi upang maghiwalay kami. Sabi ko, open naman ako. Hindi naman ako gano'n na asawa. Kung kayong mga babae lang na mag-tour, hindi na ako sasama. Dahil hindi ako, praise the Lord, nakikaano sa mga, may ano kasi ako, praise the Lord. Hallelujah. Yung kung babae lang, praise the Lord. Ngunit salamat sa inyo, hallelujah, na ipinagkaloob nyo ang aming pag-ibig na may pagkakatiwala kayo, praise the Lord, sa lingkod ng ating Panginoon. Ang Diyos ang magpapala sa inyo. Yes. Praise the Lord. Kaya sa inyo, mga bago, sa ating Panginoon, nandito ang tunay na ilaw. Iilawan kayo ng aming mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sila ang tunay na ilaw para sa inyo upang makita nyo ang gawang-gawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah. Huwag kayong mag-alilangan, praise the Lord, sa mga buhay natin dito. Dahil huwag kayong mag-isip ng sarili ninyong kaisipan. Basumandal tayo sa Panginoon at siya ang mag-isip at magplano kung paano niya ginawa ang langit at ang lupa na hindi niya ginawa sa isang araw. Dahil, hallelujah, sabi ko nga kanina, kung ginawa niya ng isang araw, baka mauma tayo o magsawa tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ay, Sunday na bigatan. Sunday na naman bukas. Praise the Lord. Kaya galing ko lang sa amo ko, medyo nagpa-overtime pa. Umakyat na ako sa walang elevator. Praise the Lord. Bukas na naman, saba na naman. Kaya doon mga kapatid, alam na ng Diyos ang mga bagay na yan na ating iniisip. Dito, nagbigay ng Diyos sa kanyang malawak na kaisipan, ibinigay niya ito para sa atin. Para wala na tayong masabi o wala na tayong maisip pa ng mga bagay
hindi maganda ang plano ng Diyos. Upang ipakilala ng Diyos sa 6 na araw na iyon, na doon ay lahat ay mabuti. At sa ika-7 araw, magpahinga ka upang makita mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. 6 na araw, puro mabuti. Ang 7 araw, kabutihan. Kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Oh, praise the name of the Lord! Hallelujah! Yeah, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Dahil ito ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Yes. Hindi siya nagplano sa atin sa ikasasama, kundi sa ikabubuti. Yes. Sa akin, mga kapatid. Kaya, itong mga bago, praise the Lord, sa aking buhay, anong buhay ko? Go back to the beginning. Sino ito? Kaya wala akong may pagmamayabang o sukat sa akin na makitang mga bago. Naway, ilawan niyo sila. Naway, gabayan niyo sila at makita nila ang mabubuting gawa na kayo ang ilaw nila, mga kapatid. Kaya, hindi ako nag-uusga sa inyong mga bago. Kayo, praise the Lord, ang aking pasimula. Sa inyo ang aking pasimula dahil ang aking buhay. 7 years old, 9 years old. 9 years old ang buhay ko. Natikman ko ang alak, sigarilyo sa 9 na taong gulang. Ako'y nagmayabang sa aking mga magulang. Gusto nila akong pag-aralin. Hindi ako nag-aral sapagkat sinunod ko ang plano o ang aking isipan. Nagtrabaho ako ng 9 years old. Kaya ko lang magtrabaho. Sabi ko sa aking ina, hindi ako iisan nyo ng anumang piso hanggang, praise the Lord, sa aking mga damit. 12 years old, dito, una, ang ating unang pagkakulong. Kinilala ako sa barangay namin. 15 years old, pangalawang nakulong. 18 years old, nakulong. 19 years old, nakulong. 20 years old, nakulong. Kung pag-iinom naman, back to the beginning. 3 beses sa isang araw. Ito ba, praise the Lord, ang mga bagay na kaaya-aya noon sa ating Panginoon. August 17, 2011, by 7, pag ito'y 7 times na ako'y makulong. Frustrated matter. Dito, mga kapatid, nakulong ako. Doon sa BGMP. May motion to dismiss ako at doon may mga pastor. Sabi niya, sa araw na ito, na-prophesy siya. Sa araw na ito, sabi niya, may nalabas na isang pinakita sa akin ng Panginoon. Sabi ko, bakit alam ito? Nalalabas ako kasi may motion to dismiss. Noon, nandun na kami, napusasa na kami, punta na kami ng BGMP. Tumawag sila sa korte na pabalikin kami sa kulungan dahil si judge sa bagabag ay natibag ang isang bahagi ng bundok. Sabi ko, sinungaling naman ang pastor na ito. Yung danak ko na lalabas na prophecy niya. Yun, nasa loob ako, wala itong pastor na ito. Noon, mga ilang minuto, sabi niya, yung mga motion to dismiss, tumawag si judge na siya daw ay nakalusot doon sa bangin na natibag. Sabi ko, doon na ako mga kapatid, nag-isip na ako. Nang lingkod para ng Panginoon, ay hindi mo dapat magsasalita against sa mga lingkod ng Panginoon. At doon, pumunta kami sa judge. Doon mga kapatid, alam niyo ang panalangin ko. Sabi ko, Panginoon, kung makalalabas lang ako, paglilingkuran kita.
December 4, sa awa ng Diyos, 2011. Doon, nakalimutan ko ang Diyos. Paglabas ko, nandun ang mga kaibigan ko. Nakalimutan ko ang Diyos. Doon, 7 taon pa. 7 years, may sa akin, punta ka sa church. March 18, March 15, sabi ko, todo ko na, pag-inom. Tinuto ko. Alam niyo mga kapatid, yung isang kahang sigarilyo, isang ano yun, wala nang tigil. Tinuto ko na talaga. Tapos, doon, kinabukasan, parang bumabalik yung yung pangako para maglilingkod ako. Doon na, ang kaaway ay pumapasok na sa aking isip. Sabado, doon na, nag-impake na, nilantsa ko na yung mga damit ko, inanda ko. Pero chinelas pa lang noon, mga kapatid. Sa pasimula, wala pa yung ilaw. Praise the Lord. Kasi, doon pa lang, wala pa yung ilaw, yung makikitaan ko, praise the Lord, kasi bago ako. Ang aga ko, 6 o'clock in the morning, nandun ako sa church. Nakita ko, close naman pa ang church. Close pa naman ang church. Mga kapatid. Sabi ko, siyempre, nandun na yung galak ko. Wala pa. Naghintay pa ako ng 10 minutes. Wala na. Parang yung nandun na ako, umuwi ako. Buti na lang, mga kapatid, nandun yung auntie ko na siya pala ang gagamitin ng ating Panginoon sa devotion. Maaga siya. Sabi niya, Jerwin, saan ka pupunta? Auntie, galing ako sa church. Nakasarado naman. Sabi, halik-halik ka. Doon mga kapatid, yun na. Noon, nakilala ko, nangangaral ang ating pastor, yung mga lasinggero, Book of Galatians, yung mga naglalasing. Yun ang may pangaral. Sabi ko, tinitingnan ko sa bawat, siyempre si pastor, kinala niya lahat. Praise the Lord. Sabi ko, ako ang kinapatamaan ni pastor. Doon mga kapatid, sa patuloy na pangangaral ni Pastor Edward Baldo, doon marami pang mga ibang salita ng ating Panginoon tungkol sa kaligtasan. Doon nagdurog ang aking puso hanggang sa matapos ang kanyang pangangaral. Natapos, personal ang altar call, papasok na siya, magpapahinga, hinabol ko. Sabi ko, Pastor, bakit, Brother Joey? Ano ba ang gagawin ko upang ako'y mabaptize? Pastor, nagtatanong ako, katulad mga kapatid yung pinangarap ko kanina, Acts 2:37, yun ang lumabas sa aking bibig. 37, yung nagsalita sila na, anong gagawin ko? Sabi ko, Pastor, ano ba ang aking gagawin? Bakit? Kasi ang puso ko, yung salita ng ating Panginoon, tumama ang sakit ng salita ng ating Panginoon na hindi ko may paliwanag. Sabi ko, kailangan ba, Pastor, na 4 na linggo ako bago ako mag-baptize? No. Sabi ko, bakit? Talagang hindi ko may paliwanag, Pastor. Sabi ni Ninang Jo, Pastor, kumain ka muna bago kayo punta sa ilaw. No. Hindi pwede kasi 1 segundo lang ito. Ang kaaway, hindi. Ito ang pinakamahalaga. Kapag nag-decide na, automatic. Doon mga kapatid ko, pag-awak ko sa tubig, ano ang hinahanap ng aking espiritu? Ang tahanan ng ating Panginoon. Doon, gabing araw ako nag-devotion pray, 2 o'clock, sabi ko, Pastor, bakit kulang? Sinabi na ko sa mga, bakit kulang? Lahat kulang. Noon, 1 buwan ako, tinamaan ako ng chickenpox ang lalaki. Napakinggan ko ang salita ng ating Panginoon kay Joe. Sabi ko kay Ninang Joe, pupunta ako kahit malalaki yung chickenpox. Sabi niya, hindi pwede kasi makakawa. Doon ako nasaktan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi dapat lumisan. Sabi ko, 1 linggo na naman, umitim na. Ninang Joe, pupunta ako. No, yan ang pinakamahirap kasi makakahawa. Umiyak ako sa Panginoon. Bakit? Noon natapos ang 2 linggo, doon na mga kapatid ko. Wala akong sa gaba
trabaho, doon kinukuha kami. Tinatanggihan ko. Dahil ang Diyos ang siyang nag-isip at nagplano sa aking buhay at sa ating mga buhay. Kaya let's go back to the beginning. Alalahanin natin ang pasimula. Balikan natin ang pasimula kung paano inisip at plinano ng Diyos ang lahat ng bagay. Dahil ito ang bagay na makakabuti para sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nakikita ko sa mga bago, sa inyo, mga kapatid, kayo ang aking pasimula. Dahil ako'y sa pasimula. Sa aking pasimula, ang buhay ko noon. Hallelujah! Noong nag-church ako, ang aking mga suot. Walang nagsasabi na, bakit ganyan ang suot mo? Ngunit, nakikita ko ang kanilang gawa. Sumusunod ako sa kanilang mga gawa at hindi ko ako natiso sa ilaw na ibinigay ng ating Hallelujah. Hallelujah. Kaya, let's go back to the beginning. Sa inyo, ang paglago ng church na ito ay sa Panginoon. Ang bawat kaluluwa na pumupunta rito, dinadala ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano ba ang ginawa natin kanilang umaga? Wala tayong makita doon sa San Malo. Diba? Sa ating prayer walk, Panginoon, kung wala man dito, ikaw na ang magdala. Sa ating paglalakad, nandoon ang mga tao. Mga busy sila. Alam natin na hindi natin dapat silang kausapin. Dahil sa kanilang trabaho, may mga CCTV. At hindi sila dapat magipag-usap sa atin. Ngunit sa ating mga panalangin, Panginoon, ngayon magdala ka. Ikaw na, Panginoon, ang mag-isip at magplano upang dalhin mo sila kung saan kami sumasamba. At doon, Panginoon, kami lamang ay maging ilaw nila at maging gabay nila upang kilalanin ka at doon ilawan sila para makita nila ang iyong gawa na ito ang una ay mabuti, sa pangalawa ay mabuti, sa pangatlo ay mabuti, sa pang-apat ay mabuti, sa panglima ay mabuti, sa pang-anim ay mabuti. Ang pinakadakila sa lahat sa mabuti ay ang, praise the Lord, napakabuting sambahin paglingkuran ang ating Panginoon. Sapagkat noong unang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, doon nagpahinga ang Diyos at nakita niya na mabuti ang lahat ng likhang ginawa na gawa ng Diyos in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya sa inyo, mga tayo ang magliliwanag at maging ilaw ng ating mga kapatid. Tingnan niyo ang araw. Nagliliwanag siya kung araw. Paggabi, nandoon ang buwan. Ginagawa lang ng araw ang kanyang liwanag hanggang sa araw. Hindi siya kumikilos o doon lamang sa kanyang dating kinalalagyan. Ganon din tayo, mga kapatid. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo ng isang security guard. Hindi ka magpapakilala o magsasalita sa kanya. Ngunit makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ang liwanag, praise the Lord, na ang bawat lumalabas sa ating mga bibig ay nagmumula sa ating Panginoong Yesu Cristo. Hallelujah. Apostolic yata ito. Kasi ang kanyang pananalita,
hallelujah, ay nagmumula sa ating Panginoon. Ang kanyang mga tayo, praise the Lord, ay tayo ng lingkod ng ating Panginoon. Sino ang maluwalhati? Hindi ba ang ating Panginoon? Yes. Ito naman ang plano ng Diyos sa ating mga kapatid. Ang may pakilala siya, luwalhati ng ating Ama. Praise the Lord, upang ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga kaluluwa ay maliwanagan. Sabi nga sa San Malo, no, praise the Lord, ang dami ng tao. Kung ito sana ang papasok, praise the Lord, sa lingkod. Hallelujah. Parang yung daan mo ay wala ka nang matadaanan. Hallelujah. Ngunit, nagsalita ang ating Panginoon, sabi ko kay Sister Ana, na konti lang ang maliligtas. Nasa atin ang kaligtasan. Bibitawan pa ba natin ang kaligtasan? Hallelujah, Jesus. Nang kaligtasan yon ay kagalakan. Nang kaligtasan yon, praise the Lord, ay hindi mo nang mararamdaman ang mga sakit, panunuya sa sanlibutan ito. Makikita natin ang Diyos na siyang lumikha ng langit at ang lupa. At maging din tayo mga kapatid. Ngayon, mga kapatid ko, iiwanan ko sa inyo na magmahalan kayo. Mag-ibigan tayo. Yan ang dakilang utos ng ating Panginoon. Bilang mga lingkod ng ating Panginoon, pantay-pantay ang aming pagmamahal. Gayun din ang Diyos, pantay-pantay ang pagmamahal. Kaya sa amin hanggang sa kababaan, hanggang, praise the Lord, sa una na sa inyo dito, pantay-pantay ang pagtrato ko sa inyo, pagmamahal at pagpapakilala ko sa inyo. Hallelujah, na ang inyong kapatid ay mahal kayo, mga kapatid ko. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yeah, ito lamang mga kapatid, hindi ako nangangaral. Hallelujah, ng mahaba. Ngunit, ang salita ng ating Panginoon na ito mga kapatid, naway magliwanag tayo, lalo na sa mga bago. Kailangan nila tayo. Kailangan nila ang ating pagmamahal. Na Sister Joby, itong mga bago, hallelujah, kailangan nila tayo upang sa aming pagbabalik ay makita namin muli sila. Hallelujah, na nanatili sa inyong ilaw o pagliliwanag. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tawagan mo nga yung mga bago sa Lord. Sir, dito. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Sa inyong mga kapatid, kayo ang pasimula ko. Tinitingnan ko sa inyo ang aking pasimula. Na ganun din ako noon, mga kapatid ko. Na kayo din ay idadaan sa mga pagsubok sa buhay. Dadaan kayo